Hi guys, kape tayo. Ito ko sa bahay ng aking amo. Isa ko lang. Isa ko lang. Hindi ako matatakot. Parang 2 weeks ata na wala kasi kuya ko. Amo kong lalaki. Sila tatakot sila dito mag-isa. Sila ate. Kasi naparamdam daw dito. Nung 3 days niyang nakaburol, naparamdam siya dito. Pero hindi ko pa inansin. Hindi ako natatakot. Huwag lang ako gugulatin. Yun. Kasi may mga experience naman ako sa mga ganyan. Kasi yung mga dati namin tinirahang bahay talagang haunted. Lalo na nung 5 years old ako. Pumutok nung pinatubo na lipat kami ng bahay. Laki ng bahay. Mura yung renta. Sobrang laki. Parang malaki pa dito. Yan yung sala. Ito yung kusina. Yan yung kusina nila. Parang pagduktungin mo tong pagduktungin mo tong sala at kusina. Ganun kalaki yung yung isang isang kusina, tsaka sala. Bali dalawang sala 'yon. Dalawang salas siya, tapos dalawang salas, tapos isang kusina. Yung isang sala tsaka kusina ang may hati sa kanila jealousy. Naghahati yung naghahati siya. Jealousy yung pagitan. Tapos yung isang sala, pagpasok ko ng bahay. Pagpasok ko ng pintuan, sala, tapos sala ulit. Tapos kusina na. Tapos 3 kwarto. Napaka-haunted ng bahay na yun. Makakalimutan yun. Doon yung kapatid ko nakakita daw siya ng mga na hindi namin nakikita. Akala ko nun nagjo-joke lang siya, yung pala hindi naman. Kasi pag madaling araw nakakarinig din ako ng yung mga naririnig ko lang, hindi ko sila nakikita. Naririnig ko tsaka nararamdaman ko. Yung nakatira doon sa dati na yung bahay na duwende, kapre, white lady, tsaka mag-asawa. Sabi ng kapatid ko yung mag-asawa na yung lagi niya nakikita nag-aaway. Padala sa pintuan, sa front door, kikita niya nag-aaway mag-asawa. Iyak siya ng iyak. Yung sabi niya sa mama ko. Tapos 3 beses naman yung pinabindisyonan. Pero ganun pa rin ang ganun. Anong tagal namin to kasi ang dami naman namin nakatira doon eh. Tagal namin tumira doon. Hanggang 8 years old ata ako. Parang may nakita ako dito sa likod. I-check ko na lang mamaya. Pag na-save ko na yung video. Natakot ko din sarili ko. Hindi joke. Yan. Ganun talaga kasing bantay dito. Kasi nung dati, 2 lang kami ni ate. Nagsasaing ako. Ilang beses yun. Marang 3 beses ata nangyari yun. Wala naman nagpapatay ng kalan. Nakabukas yung kalan. Naka-on siya. Pero yung gasol, nakapihit siyang sarado. Yung una nangyari yun, mag-isa lang ako dito. Tapos 2 beses. Tapos yung panghuli, kasama ko na si ate. Akala ko, pinatay niya. Pero hindi kasi, hindi naman siya tumayo. Nasa sala siya, nanonood siya ng TV. Sandali lang ako. Parang lumabas lang ata ako, kumuha ako ng map. Nang gano'n. Tapos pagdating ko sa chinek ko na yung sinasain ko na naalala ko. Nakapatay siya. Walang apoy. Nakasindi, yung pihitan. Nakapihit. Pero yung tangke yung nakasara. Tapos
Tapos nung parang kinabukasan, may nagbalita sa akin yung kaibigan ko. Wala na. Parang dati namin kapitbahay. Malapit lang dito. Wala na ako. Pala nagpaparami siya. Yun. Tapos ganun din yung kay papa ko nun. Parang hapon nawala. Tapos pagdating ng gabi, kaya may nararamdaman ako sa likod ko nakatayo habang naglalaba ako sa lababo. Kapapanganak ko lang sa bunso ko. Mga 3, parang 1 month pa lang yung anak ko. Sa lababo ko naglalaba kasi. Pagdamit. Sabi ko parang may nakatayo sa likod ko. Tapos nung paglingon ko, wala naman. Tapos maya nagre-ring. Pala yung cellphone. Hindi ko naririnig yung cellphone ko. Kasi nandoon pala siya sa ilalim ng ulo. Chinek ko. Kasi sabi ko baka may tumatawag. Hindi ko naririnig dahil ang lakas ng ulan ng bagyo. Yung bahay namin diyan kay Mang Daria doon. Malapit lang dito. Yung bahay namin doon walang yero. Walang yero. Walang kisame. So pag umulan, maingay talaga. So hindi maririnig kahit may ringtone mo malakas. Hindi maririnig. Tapos yung cellphone ko nasa unan pa doon. Chinek ko sakto pag-check ko pagtaas ko ng unan. Nagre-ring pala si ate ko tumatawag. Tapos yun. Sabi niya wala na araw si papa. Kasi napaupo ko sa upuan. Hindi pa nagsisink in sa akin. Sabi ko. Doon ko na parang meron. Kasi yung bahay na yun, wala naman nagpaparamdam nun as in. Ang tagal na namin doon. 2 years kami tumira doon. Kasi ako, alam ko yung bahay pag meron. Nakakaramdam ako. Tapos minsan nakikita ako doon. Pero mas maano yung paramdam. First time yung may naramdaman ako naman. Yung inawala si papa. Kasi nung tumawag si ate ko, wala nang araw si papa namin. Kasi siguro mga 15 minutes bago ako naghagulgul umiyak. Wala na. Si papa namin. Meron kasi siyang lung cancer yung pinamatay niya. Kasi nahanap daw niya kami nahanap daw niya yung mga anak niya. Pero siya, hindi naman niya ako tunay na hindi niya ako katulog. Pero ramdam ko naman na hindi niya kami tinuring na iba. Hindi niya ako tinuring na iba. Talagang niya ako na anak ako. Kasi naalala ko pa nung bata ako pa nag-birthday ako. Lagi yan kahit di na siya sa amin nakatira kasi separate sila ni mama. Lagi yung pag-birthday ko. Basta may birthday sa amin, uuwi siya, may dalang regalo. Sa akin, may dala siyang regalo, dollhouse. Di ko nga tinapo yung dollhouse na yun. Kaya nang sumalangit nawa sa Tituchi, ang dati namin yaya, isang bahay. Parang, ito lang din, this year lang, noong July, nawala na rin yun. Kasi sa katandaan na rin siguro. Yung tinapon niya yung mga laruan namin na nakabox. Kasama yun yung dollhouse na yun. Kasi karamihan talaga ng laruan namin. Puro regalo, galing sa regalo. Pasko. Yung Pasko tsaka birthday. Yan, hindi kami kasi yung binibilihan ng walang okasyon. Pakulo kong tubig kasi magkakapi ako. Yun. Kasi yun nga, mag-isa ako dito. Natakot yung sarili ko. Tsaka, kukwento ko ng mga ganitong bagay. First time ko kasi kausapin yung sarili ko sa video. Yan yun naman kayo nakikinig. Salamat po sa mga nag-subscriber ko. Sa mga patuloy na nag-aabang ng mga ina-upload ko. Thank you. Sana nga kumita na ako sa kagaganito ko eh. Right? Kumita mo lang ako ng $2. Masaya na ako. Makatanggap ako ng ganun. Tapos iipunin ko yun. Siyempre, nag-aaral na yung mga anak ko. Yun. Gusto ko kasi
Yung, baka kasakali, di ba, makatulad ako sa iba na, dahil sa kaka-vlog, di ba, nakapagpatayo ng sariling bahay, gano'n, masaya sa buhay. Di ba? Kasi kami wala naman kami sariling bahay eh. Wala kami sariling bahay. Muupa lang kami. At kaya ako nandito namamasukan. Kasi yung sahod ni Darwin, hindi ko makasya. Dahil ang layo. Araw-araw pa masahe, 100. Kasama na doon yung pang chucho niya, pang kain niya. Nagbabaon siya pero syempre kailangan pa rin ng extra pera. In case na kailangan niyang bumili gamot, ganyan, etc. Basta 100 araw-araw. 2 sakay siya kasi sa araw-araw. Ayun. Kaya ako napapasok. Dati na ako dito. Last year pumasok ako dito kasi natanggal sa trabaho sa Darwin. Jowawa ko. Tanggal siya sa trabaho. Tapos wala naman kaming ipon. Yan. Yung itong amo ko, na-operahan siya sa mattress. So, kailangan nila ng kasama sa bahay. Magtitingin para sa mga aso, magdidinis ng dumi, ng ihi, yun lang. Tapos, mga once a week, linis. Iniikot ko tong buong bahay. Yung linis, tapos sa araw-araw. Pakain na aso, linis, ganyan. Hindi ako nagluluto kasi marunong naman ako magluto, pero syempre, ako kasi, ayoko yung parang yung boy mo nakatingin. Ayoko yung may kakain, tapos hindi nasarapan sa luto ko. Okay lang pagka yung magluluto ko sa bahay namin sila mama kakain. Pero pag ibang tao na, ayoko kasi yung sasabihin, ang alat ng luto mo. Ay, kulang na ganito. Ayoko kasi hindi pa naman talaga ako expert sa pagluluto. Pero marunong naman ako magluto. Mas gusto ko mag-bake. Tapos yun nga, pasok ako dito. Tapos, once a week naglalaba. Laba kami. May washing naman. Pero, netong dati, puro washing lang lahat. Pero ngayon, nag-hand wash na rin ako mga isang basket. Mga damit na hindi pwedeng i-washing. Isang pack sa washing machine. Balik ako dito kasi parang isang buwan hindi ako makapagbayad kay Ate Jackie kasi kulang yung budget namin talagang kinapos kami. Bayad sa utang. Utang kami kasi yung pinasukan ko sa mamihan nagsara. Ay, hindi nagsara. Tinanggal muna ako bago nagsara yun. Kasi yung amo ko doon, ang may-ari ng mamihan, na mild stroke siya. So, pinagbawal muna siya ng doktor na magtrabaho. Siya kasi nagluluto, itindera lang ako. Magpa-part-time lang ako dito. Malapit kasi, syempre, sa akin na nakikita ko pa rin mga anak ko kung halimbawa may sakit, nasisilip-silip ko pa rin sila. Kasi malapit lang dito sa akin. Kaya, tinatyagaan ko na lang. Tapos yun, yung iba na yung humawak doon sa mamihan. Tinanggal ako ng pumalit. Kasi parang siguro ayaw niyang parang siguro ayaw niya ako kasi kung minsan kinulit ko siya sa bayad niya sa OT ko. Kasi yung kapalitan ko, binabayaran niya yung OT. So, syempre, di naman ako papayag na walang bayad yung OT ko. Dalang hirap mo. Galing pang gabi ako palagi. So, syempre, pang gabi ka na, tapos mag-OT ka pa minsan 2 oras na 3 oras. Mag-aantay ka. Kasi wala yung hindi pumasok yung kapalitan mo. Antayin mo pa siya kasi nagano. Kasi ganun. Tapos, syempre, kinulit ko siya. Sabi ko, ate, yung bayad sa OT. Syempre, kailangan ko rin ng pera. Hindi naman ako mayaman. Tapos, yun. Bago niya ako tinanggal, pinakiusapan niya pa muna ako. Kung pwede ako muna kasi babayaran na lang niya yung OT ko. Pumayag ako kasi may bayad daw yung OT. Saka nakikisama ako. Tapos nung ako nang may kailangan ng trabaho,
ini-schedule kasi kami. Sabi, kunwari, 2 days ako. Tapos 2 days yung kapalitan ko. Sa gabi, dalawa kami pang gabi, tapos dalawa pang araw. Dalawa sila sa pang-araw. Yung bago na mamahala, tsaka yung dating kapalitan ko sa panggabi. Ay, hindi, iba pa yung sa umaga. Basta ganun ang gulo. Tapos yun, nanghingi siya ng favor na ganun. Tapos yung ako na nangangailangan kasi syempre, short kami sa budget. Balik ko nang balik sa kanya kung kailan niya ako bibigyan ng schedule. Parang pinaasa lang ako. Tapos nung nilayasan na siya ng tao niya, gusto, parang inanon nila ako na babalik. Anong babalik ba dun? O mag-duty. Kinausap nila ako pwede ako mag-duty ng isang gabi. Hindi ko pinasukan. Kasi doon na ako sa kabilang mamihan. Kasi maraming mamihan dito nung sunod-sunod. Meron pa doon sa dulo. Parisan naman yun. Tinawagan ako doon. Kaya sabi ko, ay hindi na po kasi may duty ako na dito. Yun na. Agaw-agaw sila. Tapos nung nagsara yung mamihan na yan, inaano naman ako doon sa anak ng dati kong amo. Diyan naman siya, malayo pa yun sa may tipo. Doon naman ako pinapapasok 400 a day. Hindi ko naman napasukan yun kasi nandito na ako. Kasi nung kailangan kong trabaho, sabi ko doon na lang ako pumasok. Sabi nung may-ari, ng nanay, hindi na raw kanila kailangan ng tindera, kailangan nila cook. So, hindi na ako dahil alam nila, hindi ako nagluluto. Siyempre, pag tindera ka lang. Parang sa ibang food chain, diba? Iba yung sahuran ng cook, sa waiter. Ay, gusto kasi nila, taga-serve ka na cook ka pa. Ang hirap ang kakapagod. Tapos, kung ano yung kulang, ikaw lahat, ikaw bibili, ikaw lahat. Minsan iiwan ka lang nila sa pwesto, ganun. Dito, tinagaan ko na lang dito. Hindi ako nakapunta doon kasi nakapasok na ako dito eh. Dahil nga isang buwan, sabi namin, hindi kami makabayad, lilipat na lang kami ng bahay. Imbis na magbabayad kami, plano talaga namin, tumipat na lang. Kaso pinasok na kami dito. Pinasok ako dito. Nagtaka din ako na, bakit papasukin ko pa? Wala naman kaming utang na iba. Parang isang buwan pa lang sana. Pwede naman namin bayaran ng cash sa susunod sana. Pero pinasok ko na lang dito. Basta yung ganun. Kaya napunta ako dito. Sahod ko dito, 6,000. Pesos. All around. Pera yung cook. Pera magluto. Yung tsaga-tsaga lang. Tiis-tiis. Kasi naman. Kasi dati, kung ano naman yung kinakain nila, hindi naman yung kinakain ko. Basta pag bumili sila ng pagkain sa labas, kumain sa restaurant, kasama ako. Meron, kung hindi ako kasama, may uwi din ako para sa akin. Psst, Polly! Yun. Kaya na, pinapatigil na rin ako ng Darwin. Kasi siya nag-aalaga sa araw, siya, sa gabi, ako. Kukunin ko muna tapos para sa next video. Continue. Tama ba? Masyado na kasi mahaba. Ayun lang. Sana mas dumami yung viewers ko. Ayun. Nakatira kami sa baba nito din sa baba. Nangungupahan kami 3,000. Si mama ko talaga yung nakatira doon. Kaya lang sinalo namin kami nagbabayad kasi walang pension si mama, natigil simula nung namatay si papa. Bagay sa estate pa kasi yung ni papa sa pension sa Navy. Hanggang ngayon hindi pa naaayos. Kasi hindi namin kasi wala namang pera, kailangan ng abogado. Kaya sana nga maayos na para
Pakampante na kami na kasi ayaw niya kami kasama sa bahay din. Gusto niya solo na lang niya. Tapos di na kami mag-order na kung anong kinakain niya. Babayad niya sa bahay. Kaya na niya. Kasi kami gusto na rin namin lumipat. Kasi walang privacy. Then maliit lang yung walang kwarto, studio type. Yun. Sige, hanggang dito na lang muna. Thank you sa pakikinig. Naya pa akong kwentong kababalagahan. Marami akong kwentong yan. Experience ko nung noon. Kasi noon di ako naniniwala dyan. Tapos nung nakakita na ako. Ayun. Di ba napunta sa kababalaghan. Tapos kung ano. Ang galing ko no. Nag-jump ako sa kung ano kwento. Salamat po.